Titignan nyo yung aking pagkaka-welding. Hindi po yan ganun kaganda kasi nga po hindi naman tayo professional sa pag-welding. Pero sabi ko nga po sa mga ganitong gawain, hindi po natin kailangan ng ganun kaganda o kagandahan talagang pulso o pag-welding, ano. Kasi yung sa atin lang dito importante ano natin, may dikit natin na maayos. Tsak tayo, sigurado tayo matibay yung ating pagkakagawa. Ang kagalawan, isang magandang araw po para sa ating lahat. Isang araw na naman po ng ating pakikibaka sa buhay at ako po ay samahan ninyo. Ngayon po ako ay nandito po sa taas ng ating project o ng bahay na ating ginagawa. Umambon nga po at ako'y tumigil sa aking ginagawang pag-welding. Tinakpan ko yung ating welding machine, ano, at baka mapano, baka masira. Yan po yung problema sa panahon ngayon kasi nga biglang bigla na lang umuulan. Actually, maganda yung panahon kaninang umaga, tapos ngayong hapon ay biglang umulan hanggang mga siguro pasado alauna na. Kaya nag-start ako mga alas 2. Ngayon di ko napansin kung anong oras na ngayon, pero habang gumagawang apo tayo ay bigla na naman pong umampon o nagparamdam yung ulan. Kung inyo nga pong mapapansin, wala tayong mga tao ngayon. Exactly, ikalawang araw po simula nung pinatigil ko muna silang magtrabaho kasi nga tayo ay medyo kinapos-kapos na sa budget, mga kagalawan, ano? At sa panahon din, medyo sabi ko parang talo tayo, ano? Nagbabayad tayo arawan, minsan biglang uulanin, mabagal yung pagkilos, ano? Maliban sa bayad natin kasi tatlo na lang yung tao natin kasi yung isa nga po nun hindi na po bumalik kasi nga may ibang ginawa na disgrasya, ano, hindi na nakapagtrabaho ulit dito sa atin. Then meron tayong tatlo, yung ating mason saka yung ating labor, dalawa. Ngayon po pag nandyan ako, off duty ako po yung pang-apat. Yan po yung ginagawa natin para medyo makatipid-tipid. Ngayon yan na nga po yung pinaka-update sa ating bahay, ano, kahit pa paano ay medyo formang bahay na po siya, ang kulang na lang po ay bubong. At kung maalala nyo mga kagalawan, di ba nga po meron akong vlog o meron akong sinero sa inyo, in-upload na kung saan po ako ay nagwe-welding, ano. Sabi ko preparation po sa ating roofing. Ako po ay nagwe-welding ng ating, ang tawag dito, purlins. At yung ating nga pong wini-welding na purlins noon ay eto na po siya. Nakabit na po natin. Kaya bagyang level up tayo, ano, kasi sabi ko nga kanina, kakasimula pa ng aking video, ako po ay medyo kinapos-kapos na ng budget. Ngayon, may nakausap sana ako dyan sa pagbububong, sabi ko. May nakausap ako na welder dyan. Ang problema nga po kinabukasan, yung kung kailan na pagkasunduan namin na magsisimula na siya, hindi po siya tumuloy, ano? Hindi siya tumuloy kasi siguro sa tingin niya malit lamang yung trabaho, gusto niya siguro medyo taasan yung presyo. Kaya ako naman medyo nababasa ko naman yung magiging trabaho na sabi ko siguro 2 days, 3 days kaya natin yan. Kung siya yung gagawa, ako yung a-assist, ano? Yun sana yung usapan kasi hindi tumuloy, kaya sabi ko sige, sagarin na natin, sabi ko. Umaambon nga po dito, ano, kaya nagpahinga muna ako. Sabi ko sagarin na. Ngayon napagdesisyonan ko po na ako na lang yung gagawa. At actually mga kagalawan, ginawa ko na nga po. At gusto kong i-share sa inyo, gusto kong ipakita sa inyo, ano, kung ano yung nangyari dito. Baliktarin ko yung camera. Ayan. Ngayon yung ginagawa ko sana ay nagwe-welding ako ng bracket. Nagawa nga po sa kinat natin na angle bar. Yan po yan mga kagalawan. Nag-cutting lang ako ng sukat mga 1.5 na angle bar para po mano po natin dyan, ha? Kasi yung naka-bracket na angle bar mas matibay po yan mga kagalawan kaysa sa direkta nating i-welding yung ating purlins. Matibay po yan. Ganito po yan sa pagse-set up nung andito pa yung mason natin, siyempre sanay na yun sila sa tagal ng gumagawa nila ng bahay. Yung pinakamahirap lang kasi sa tingin ko, sabi ko, yung pagle-layout o
yung pagtatansi, pagsisetting nito, ano. Ayun, nagpatulong ako. Maso natin. Yung pinakauna namin ginawa, ganito po siya, ha. Share ko sa inyo. Kapulutan nyo man lang po ng aral at inspirasyon. Pinakauna namin ginawa, mga kagalawan, ay ikinabit namin ito. Yung isang Raptor natin. Kung titignan nyo, yung Raptor po natin gamit ay napaggamitan na po yan. Galing po yan ng junk shop. Lahat po na ito, galing po ng junk shop lahat yan, mga kagalawan. Para ako ay makatipid, sa junk shop po ako nagpunta at napakaganda. 2x7 yung Raptor natin na napakakapal po. Matibay po yan. Ngayon, ganito yung nangyari. Nag-setting po kami nito. Sa pagsisetting po, tinulungan ako ng ating mason, ha? Yun yung pinakauna naming ginawa. Kung makikita nyo dito, sa atin pong haligi ay kulang pa po yan ng buhos, mga kagalawan. Sinadya po namin yan para talagang ito pong ating Raptor ay may pakain po natin yan sa haligi. Mabalot po yan ng semento at yan po ay matibay na matibay pagka nagawa na po natin. Pag setting po namin ito, mga kagalawan, yung dito na side, ano, nag-setting din po kami doon sa kabila, yung pinakadulo. 5 Raptor kasi ito. Bali, sinet namin muna yung pinakauna ay yung 1 at saka yung 5, number 5 na Raptor. Tapos sinukat po namin yung space niyan. Gamit yung ating roll tape o pulgadera. Dapat kung ilan yung sukat dito, ganon din po yung sukat doon sa baba. Napansin nyo? Yung sumunod, nag-setting kami. Ayan na, sunod-sunod na sa gitna. Sinet namin yan, mga kagalawan. Pag setting yan, nakadistansya po yan. Dapat yung distansya niya dito papunta doon ay ganun din po doon sa kabilang dulo. Para patas na patas, ano? Sukat, dapat sukat. Tapos yung distansya niyan papunta doon, distansya ng isa na ng mga Raptor papunta sa isang Raptor. Ganun din po sa dulo. Ako nga first time din na mag-set ng ganito, pero nilakasan ko na yung loob ko kasi sabi ko wala namang magagalit sa atin naman ito. Saka medyo may tiwala na rin ako sa tagal-tagal ko na rin na kahit papano nag-welding na tayo sa baba. Sabi ko kakayanin ko ito. Lakasan ko na. Yan po yung nagagawa kapag walang pera, no? Yun na nga. Tapos yung pinagpatungan naman natin dito, mga kagalawan, nilevel din po namin yan. Gumagamit kami ng hose. Level hose. Dapat kung saan ito bumabagsak, nagmamarka kami dyan. Kung saan yan bumagsak, yan din yung kinabagsakan doon, ano? Yan po yung pinaka-importante lang dyan. Level. Nag-level kami. Tapos nagtatansi. Ngayon naman, na-set na tong 5. Dito po natin yung pinaupo sa ano natin. Dito. Teka ha. Punta ako dito sa kabila. Pasensya na kayo, no? At wala akong ganong video dito sa ating paggawa kasi nga po ako'y mag-isa lang at mahirap po nandito sa baba, baka mahulog tayo, no? Kung iisipin pa natin yung pagbibideo-video. Ayan, dito po natin inupo. Ito po yung mga excess na kabilya ng ating haligi. Ngayon, dahil ganyan nga po yung setting, medyo malayo dito. Yung ginawa ko po dyan, hanggat kayang i-bend, ano, ito ay kabilya natin. Sinunog lang po natin yan ng ating welding, saka binend. Binend po natin yan para makapag ano po siya maigi. Maset po siya maigi. Yung iba naman, umalalay tayo ng mga pinutol natin na angle bar 16, 10, 12, kung ano lang available, mga scrap na po yan. Dito sinahod ko rin po, ano. Pagkatapos ko pong i-welding yan, pininturahan ko nga. Ganito din po dito sa kabila. Hanggang 5 po yan sila. Ganyan po yung mga nangyari, ano. Tignan nyo yung mga kabilya ng ating haligi. Ngayon, pagkatapos po niyan i-setting, syempre yung sumunod po namin ginawa ay yung lalatag ng ating forlins. Yung pinakauna namin ginawa dyan sa forlins, sinukat namin ito. Sinukat namin yung yero kung gaano po siya kahaba. Matapos namin sukatin yung yero, nag-setting kami dyan, minarkahan po namin kung saan banda, saan hanggang yung dulo ng yero na ating lalatag. Tapos galing sa pinakadulo ng yero, mga
hindi ako nagkakamali, 4 inches po yun yung pinalagpas natin na yero. Saka doon kami nagtanim ng pinakauna nating purlins. Ayan nga po yan, yung purlins. Yan. Tinanim po natin yan, ano, pero minarkahan natin kada dulo. Doon po natin siya pinaupo. Kaya ngayon yung setting niya ay tamang-tama po yan, mga kagalawan. Pagkatapos po nun, sa unang purlins nating itinanim, ano, mga kagalawan, kami po ay gumamit po dyan ng tansi. Bakit tansi, ano? At dahil ito ay bakal, mga kagalawan, nag-welding kami doon ng pako. Pero natanggal ko na yung tansi kasi ginamit ko, nilipat ko dyan sa kabila. Kasi habang ako sinisetting ko yung itong pagkaka-slope ng ating purlins, mga kagalawan. Kaya kailangan ko yung tansi. Nalipat ko. Yung pinaka-purpose ng tansi, mga kagalawan, ay para makuha namin diretso yung level nito. Kahit pa paano, may level po natin siya. Isa po yan. At yung isang purpose pa po niyan, ayan po yung pinaka naging markahan namin para kunin yung sukat ng ipapalagpas natin, ano, sa dulo. Kung mapapansin nyo yan, may mga marka po yan. Yan, may mga marka. Hindi po kami dito sa gilid ng ating rafter kumuha ng anong tawag dyan, aming pinaka gitna or aming pinaka sukatan, ano, para tignan kung ilan yung ipapalagpas. Ngayon, ganito siya, mga kagalawan. Ang nangyari po dyan, nagano kami, kasi nga yung ating rafter ay gamit na po ito, ano, galing ito ng junk shop. Hindi natin maalis na, syempre, kahit pa paano ay deform siya, kahit pa paano ay disalign na po siya. Hindi na po kami umasa dito. Yan po yung pinaka binasihan namin para mas straight, ano, sa cornering. Doon namin itinapat yung pinaka, ginit na namin yung sukat. At kumuha nga po tayo ng dyan, mga nasa 85 cm ito, hindi ako magkakamali. At pag sukat namin dito, 85, dinivide po kasi namin to yung buong length, sinukat namin yung buong purlins. Tapos amin pong i-divide kung ilan po yung ipapalagpas. Naglagpas tayo dito 85. Tignan nyo, hindi na kami nagsusukat do sa hindi na kami nagtansi sa dulo, pero pare-pareho uniform po yan hanggang dun po sa kabila. Yan po yung pinaka nangyari dito, mga kagalawan, Tapos yung pinakauna nating ginawa doon, kasi habang may katulong pa ako, nag-setting ako. Gaya niyan, yan yung mga pinag-weldingan ko nung una kasi mamadali, talagang ipinatunaw ko na para lang talagang kumagat. Dito ako muna kumagat sa nakabukang bahagi ng ating purlins sa open na porsyon. Tapos ngayon ako bumili na naman sa junk shop ng angle bar at kinating ko nga po, nilagay ko po dito sa likod. Yan, naka-bracket na po siya, At kung titignan nyo, yung aking pagkaka-welding, hindi po yan ganun kaganda kasi nga po hindi naman tayo professional sa pag-welding. Pero sabi ko nga po sa mga ganitong gawain, hindi po natin kailangan ng ganun kaganda o kagandahan talagang pulso o pag-welding, Kasi yung sa atin lang dito, importante, natin, may dikit natin na maayos, tsak tayo, sigurado tayo matibay yung ating pagkakagawa. Yun lamang po yan. Saka kung sa bagay, practice pa naman, Yan po yan, mga kagalawan. Tapos sa weld, inuna ko yan. Welding kami dyan. Welding kami sa dulo. Ganun din po lahat na ginawa namin. Hanggang sa nabuo namin itong 6. Matapos yung buuin yung 6, mga kagalawan, saka na ako nag-weld na pagitna-gitna. Gamit po yung natin dyan, yung pulgadera natin, yung ating steel tape o roll tape, sinusukat ko po yan. Hindi ako nagkakamali, yung sukat ko dito ay 65 po yan, labas sa labas. Pag 65 dito, ito medyo nakabend, sukat na naman ako 65 doon, ganyan. Haltakin, tapos saka ko i-welding doon sa kabila. Ganun din po hanggang matapos ang lahat. Ganyan po yung natin pagkakasetting. At sa awa ng Panginoon, nakita nyo naman, mas yung pagkakasetting natin, kulang pa tayo ng 3 dyan sa dulo. Pero hindi ko muna po yun ikakabit, yung 3, hanggat hindi ko po nabubuhusan yung ating haligi. Hindi ko makukumpleto, kukumpletoin po natin yan para talaga matibay na po siya. At sa haligi naman pala natin, hindi ko na i-share sa inyo yung side na yun sa kabila. Tignan nyo, kasi babaon natin ng yan, gamit pa rin yung mga scrap na
bakal natin, yung ating mga tawag dito, tira-tira ng ating mga pinagputulan ng ating mga kabilya ng ating bakal, ano. Yan po, tingnan nyo yung ginawa ko. Tinuhog ko po yan, tinusok po natin, ano, saka winelding, nakatusok po yan. Pag yan binuhusan natin ng semento, sigurado matibay na matibay po yan, hindi na po gagalaw. Yan lang po, tingnan nyo nga yung pagkakagawa ko, ano. Halo-halo kasi mga scrap yung ginamit ko dyan, yung mga pinagputulan. Kasi sayang naman, at least mapakinabangan natin. Ayan, setting ko na lang po yan. Ako na lang po yung gumagawa, mga gagalawan. At sana, samahan nyo ako, ano. Hanggang sa matapos to, may share ko sa inyo. Kulang pa nga, ano. Ngayon, siguro itutuloy ko ito. Konting ano lang, papakita ko rin sa inyo, bahagya, ano, yung kahit papano yung paggawa natin. Kasi may mga ano ako, may mga video din to kanina, kahit papano nandito pa si Isme. Binibidyo tayo, misis, habang ginagawa, pero doon lang, dulo-dulo, malayuan kasi hindi naman siya pwedeng umakyat, ano. At medyo mataas. Yan lang siguro sa araw na to, mga kagalawan. Kwento-kwentuhan lang. Habang ako nga po tumigil bahagya, ay sinare ko sa inyo at medyo lumabas na naman si haring araw. Kaya tutuloy ko po yung aking ginagawa, ano. Subaybayan nyo na lang ako kasi pagka naayos-ayos nito, kahit papano, basta ako may free time, sabi ko, isi-share ko din po sa inyo para kapulutan nyo rin po ng aral at inspirasyon sa inyo din po mga ginagawa sa buhay. Baka interesado kayo. Maraming salamat mga kagalawan sa patuloy na pagsubaybay at hangad ko na sana ay mag-subscribe kayo kung bago kayo dito sa channel. Suportahan nyo yung ating channel at may maganda po tayong patutunguhan dito, ano. Mga kagalawan, maraming salamat po. God bless us all.